Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo ang Suriin Natin. At kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Sana po samahan ninyo kami sa gagawin nating pag-aaral, pagtalakay at pagsusuri. At tulad po ng dati, kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Muli po ay inaanyayahan namin kayo, samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Mga kaibigan at mga kababayan, ang pag-aaralan at susuriin natin sa pagkakataong ito ay ang dalawang uri ng umaasa at naghihintay po sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Alamin natin mula po sa mga katotohanang nakasulat sa Biblia at dapat din po nating matiyak sino kaya ang magiging mapalad sa pagbabalik po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya simulan na natin, kapatid na Gerson, ang ating pag-aaral. Opo. Sino ang itinuturo ng Biblia na isang uri ng naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo dito po sa Ebreo, sa 9 at ang talata po ay 28, ganito po ang nakasulat. Ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami. Sa ikalaway, pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Sana po napansin po ninyo ang isa po na uri ng mga taong naghihintay sa Panginoong Hesukristo at marapat lamang nakasabikan ng Kanyang paghintay, sila po ang mga maliligtas pagdating po ng Panginoong Hesukristo. Dito sana mapabilang ang lahat, Opo. di ba? Pakahangarin po natin mga kaibigan at mga kababayan na makabilang tayo sa ganitong uri ng naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo sapagkat tiniyak po na ang kanilang tatamuhin at magiging kapalaran ay ang kaligtasan. Alin naman ang isa pang uri ng naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo? Dito naman po sa Amos sa 5 at 18, ganito po nakasulat. Sa aba ninyo na nanganasa ng kaarawan ng Panginoon, bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Sana napansin ninyo, dito may binabanggit din pong mga tao na nangagnanasa o umaasa sa kaarawan o pagdating ng Panginoong Hesukristo. Subalit, ang sabi po, hindi kaligtasan, hindi po kaliwanagan, kundi kadiliman ang naghihintay sa kanila. Bakit ang banggit ay kadiliman ang naghihintay sa kanila samantalang umaasa sila sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Sefanyas, sa 1, 14, 15 at 18, pakinggan po natin, mga mahal naming taga-subaybay, ganito po ang nakasulat. Ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na at nagmamadaling mainam, sa makatuwid bagay ang tinig ng kaarawan ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim. Ang araw na yaon ay kaarawan ng kapuotan, kaarawan ng kabagabagan at kahapisan, kaarawan ng kawakasan at kasiraan, kaarawan ng kadiliman at kalumbayan, kaarawan ng mga alapaap at pagsasalimuot ng kadiliman. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas silang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kaya po ang naghihintay sa kanila ay kadiliman at hindi po kaliwanagan sapagkat sa araw po ng kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo o sa kanyang muling pagparito, ito po ay kapahamakan at pagkawasak para sa kanila. At tiniyak nga ng banal na kasulatan kung ano ang magiging kalalagayan nila sa kaarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Ang banggit yan kaarawan anya ng kawakasan, kasiraan, kadiliman, kalumbayan, kabagabagan at kahapisan. Opo. Ano pat
Ang tinutukoy po ay kapahamakan pagdating po ng araw ng Panginoon na siya rin pong araw ng paghukom. Kaya may dalawang uri po ng naghihintay at umaasa sa ating Panginoong Kristo. Yung una, tiniyak po na magtatamo ng kaligtasan. Yung pangalawa naman, kadiliman at kamatayan para sa kanila. Kapahamakan po pagdating ng araw ng paghukom. Pero bakit kaya, kapatid na Gerson, ang banggit ay kapahamakan, kadiliman para sa kanila, yung araw ng pagparito ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po natin dito po sa unang 1, sa 2:4, sa salin po na The Living Bible, sa wikang Filipino na po, ganito po ang ating pong matutunghayan. Maaaring sabihin ng isang tao, ako ay Kristiyano. Ako ay nasa daan patungo sa langit. Ako ay na kay Kristo. Subalit kung hindi niya ginagawa ang iniuutos sa kanya ni Kristo na gawin niya, siya ay isang sinungaling. Sana po napansin ninyo na kahit po magpakilala ang tao na siya po ay Kristiyano, kahit umasa pa at sumampalataya sa Panginoong Kristo, subalit kung hindi naman niya ginagawa ang iniutos po sa kanya ng Panginoong Kristo, ang sabi po ng Panginoong Kristo, siya ay sinungaling. Sa makatwid, hindi po siya tunay na Kristiyano o tagasunod ni Kristo. At tiniyak ng Biblia na yung mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa kapahamakan, Opo. sa dagat-dagatang apoy, sa araw po ng paghukom. At Opo. ang tinutukoy po ng mga sinungaling sa talatang ito, mga nagsasabi pong Kristiyano Pero hindi naman po ginawa o sinunod kung anong ipinag-uutos po ng ating Panginoong Hesukristo. Maaaring umaasa at naghihintay sila sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at ang layunit gusto nila ay maligtas. Pero dahil sa hindi nila ginawa kung ano yung ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo, tiniyak po ng Biblia, hindi sila maliligtas. Kundi yung araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kadiliman at kamatayan sa kanila o kapahamakan, kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang alamin natin ngayon at suriin para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, ano ba yung binabanggit sa talata na ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesukristo na dapat gawin pero hindi nga ginawa, kaya hindi sila naligtas? Pakinggan po natin dito po sa 1, sa 10 at ang talata po ay 9. Ito naman po ay sa Saling Revised English Bible, sa wikang Pilipino na po, ganito po ang mababasa po natin. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay maliligtas. Ito po ang isa sa napakahalagang utos ng Panginoong Hesukristo na ikaliligtas sana ng tao kung kanila pong susundin. Ang sabi niya, ako ang pintuan, sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ang nagtuturo dyan, ang mismong tagapagligtas Opo. At ang itinuturo niya, paraan para ang tao ay maligtas. Kailangan pumasok sa loob ng kawan para makatiyak po ng kaligtasan. Nais lamang po naming ipapansin sa inyo, ang may utos po nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat po sundin natin. Kung umaasa tayo at naghihintay tayo sa kanyang pagbabalik at gusto nating maligtas, ito po ang utos niya na dapat po na gawin natin. Sundin po natin sapagkat may malaking kinalaman sa ikapagtatamo po ng kaligtasan. Ang suriin natin ngayon, kapatid na Gerson, paano ang pagpasok sa ating Panginoon Hesukristo sa pamamagitan ng kawan? Alin ba yung kawan na tinutukoy? Pakinggan po natin sa Gawa 20:28, sa salim po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino po, ganito po ang ating pong mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Dalawang bagay po ang nais nating ipapansin sa ating mga nakikinig. Una, ang kawan na tinutukoy na dapat pasukan ng tao para maligtas ang Iglesia ni Kristo. Ikalawa, ang Iglesia ni Kristo lamang at wala na pong iba
ang tinubos o binili ng dugo ni Kristo. Kaya pala merong pangakong kaligtasan Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi ito nga po ang kawan at ito ang tinubos o binili ng dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakahalaga po na ang tao masakop sa ginawang pagtubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo sapagkat ang katumbas po noon kapatawaran sa nagawang kasalanan, kaya nga nakatitiyak po ng pagtatamo ng kaligtasan. Kaya mahalaga po at kailangan ang Iglesia ni Cristo para ang tao ay maligtas. Kung nais po natin at umaasa tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at nais nating maligtas, dapat nasa loob tayo ng Iglesia ni Cristo. Pero suriin pa natin, kapatid na Johnson, bakit kaya ito ang ipinag-utos ng ating Panginoong Kristo na pumasok sa loob ng kawan para ang tao ay maligtas. Bukod sa, ito nga ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Pakinggan po ninyo dito po sa Efeso sa 1:9 hanggang 10, ganito po ang ating pong mababasa. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Sa binasa po natin, tinukoy na mayroon pong kalooban ng Diyos na ang sabi po, tipunin ang lahat sa iisang Pangulo, sa ilalim ng isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Paano matitipon ang lahat sa ilalim ng iisang Pangulo na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo? Sa Roma 12:4 hanggang 5, ganito po nakasulat. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain at gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Sa mga tweet, ayon sa ating binasa, para matupad po na matipon ang tao kay Kristo, kinakailangan maging bahagi sila o sangkap ng katawan ni Kristo. Na sa Colosas 1:18, ang tinutukoy po ay ang iglesia ng ating Panginoong Kristo o pinangunguluhan ng Panginoong Kristo. Kaya mahalaga at kailangan na nasa loob ng iglesia na siyang katawan ng ating Panginoong Kristo. Na ang pangalan ng iglesyang yon, binasa na po natin kanina. Walang iba kundi Iglesia ni Cristo. Sa makatwid, ipinagutos po ng ating Panginoong Kristo na pumasok sa loob ng kawan ang tao para maligtas. Ang kawan po ay ang Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito, itinuturo naman ng mga apostol na kalooban ng Ama na lahat ng tao matipon sa ating Panginoong Kristo. Para matipon, kailangan nasa iisang katawan ng ating Panginoong Kristo na ang katawan na Iglesia na si Kristo po ang ulo na ang pangalan ay Iglesia ni Cristo. Kaya ang pag-anib po o pagpasok po sa Iglesia ni Cristo, pagsunod sa utos po ng ating Panginoong Kristo at pagtupad sa kalooban po ng Ama na kailangang matipon kay Kristo para nga makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Paano kaya, kapatid na Jason, suriin natin, paano kaya kung tanggihan ng tao yung pagsunod sa kaloobang ito ng Ama? Ano ang tiniyak ng Biblia? Kasi sabi ng iba, kahit naman hindi ako kaanib sa Iglesia ni Cristo basta kumikilala ako sa Panginoon Kristo, sumasampalataya ako sa Kanya bilang tagapagligtas. Kaya lang, hindi nga nila ginagawa kung ano yung kalooban ng Ama na matipon kay Kristo sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Anong tiniyak ng ating Panginoong Kristo na mangyayari sa kanila? Pakinggan po natin dito po sa Mateo sa 7:21 hanggang 23, ganito po ang pahayag mismo ng Panginoong Kristo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Amang nasa langit. Sa araw ng paghatol, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon,
Hindi po ba nangaharal kami sa inyong pangalan? Nagpalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan? At gumawa kami ng mga milagro sa inyong pangalan? Subalit sasagutin ko sila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong masasama ang mga gawain. Sa binasa po natin, ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo dito, tumatawag po o kumikilala sa Kanya ng Panginoon. At hindi lamang yun. Ang sabi po, sila po ay nangaral sa pangalan ni Kristo, nagpalayas ng demonyo, gumawa pa nga ng milagro sa pangalan po ni Kristo. Subalit nais po nating ipapansin na ang sabi po ni Kristo, sa araw ng paghatol, hindi lamang hindi sila papapasukin sa langit, kundi ang sasabihin pa niya, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin. Ipinagtabo yan pa Opo. ng ating Panginoong Hesukristo. Opo. Kaya, hindi talaga sila maliligtas. Opo. Pero ano po ang dapat nating mapansin, mga kaibigan at mga kababayan? Mga tao ito na kumikilala rin sa ating Panginoong Jesucristo. Sumasampalataya sa Kanya. Ang totoo, nakagawa pa po ng iba't ibang mga himala o mga kababalaghan sa pangalan pa ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, mga taong umaasa at naghihintay po sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At ang gusto nila ay makatiyak din, magtamo din ng kaligtasan. Pero tiniyak po ng ating Panginoong Jesucristo na dahil sa hindi ginanap kung ano ang kalooban ng Ama, hindi sila tatanggapin sa kaharian ng langit, ipagtatabo yan pa sila ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya mahalaga po at kailangan na ang tao'y nasa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya po kami umanib sa Iglesia ni Kristo at ibinabahagi sa inyo ang mga katotohanan ito upang sa pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik, makatiyak tayo ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Ang pag-anib po sa Iglesia ni Kristo, inuulit namin, utos po ng ating Panginoong Hesukristo, kalooban po ng Ama na nasa langit na kapag narito tayo, nakatitiyak tayo ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. At bago tayo tuluyang matapos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, Opo. pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Amen. Minsan pa po, tinuguan mo kami ng iyong katotohanan. Amen. Maawa ka po sa mga nagsumusubaybay at nagsusuri. Nawa po, ipaunawa sa kanila ang iyong katotohanan na kinakailangang umanib sa isang tunay na Iglesia ni Kristo Amen. para po magtamo ng pangako mong kaligtasan at makapasok sa kaharian ng langit. Amen. Panginoong Jesucristo, patuloy na kasangkapanin ang iyong Iglesia Amen. para ipalaganap po ang mga katotohanan Amen. na ikaliligtas po ng tao at nang sa gayon maraming tao ang makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen. Ama, sumasampalataya na po kami, iginhawad mo ang mga biyaya at pagpapala sa iyong Iglesia at sa pamamahalang inilagay mo sa iyong Iglesia. Ipinagpala mo rin po ang mga nakikinig at sumusubaybay sa programang ito sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo na amin pong tagapagligtas. Amen. Sumain niyo po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin nawang lagi ang mga biyaya ng ating dakilang Diyos.